to ensure po no yung security at saka yun na nga yung safety on board. Ano po ang tungkulin po ng PCG? May mga barko ba na isa-shadow ninyo para lang po mahatid just to ensure na safe po sila? Kumbaga escort, paano po yung pagpapatrol or ng PCG vessels po dito po sa karagatan para po yung ating mga ships na dumadalo po doon kung sakaling magkaaberya ay marerespondahan nyo kaagad? Yes, una-una po bukod sa mga tauhan natin na nakakalat at bukod sa mga Coast Guard operating units natin nationwide na naka-full alert na po, naka-activate rin po lahat yung ating mga floating assets. Yung nga po nabanggit po ninyo, yung barko, and even yung mga small boats po. So lahat po yan ay strategically positioned na po yan. So bukod doon sa security patrol na ating sasagawa, ito rin po ay gagamitin natin sa pagkakandak ng search and rescue. So lahat po yan ay naka-standby na, particularly sa mga area na posible po talagang dagsain ng ating mga turista. At bukod po dyan, nabanggit rin po ng ating Secretary of Department of Transportation na in case po na magkakaroon ng kakulangan sa mga commercial passenger vessel, ay nakaantabay po ang Philippine Coast Guard para magsagawa po ng libreng sakay. Wow. So ang nabanggit po ng ating Secretary of Department of Transportation, si Secretary Lopez, ang nakikita po nating area na posible po na dadagsain isang area po ng Batangas, Calapan at Marinduque. So pero however ngayon, wala pa naman po tayong information at araw-araw naman po ay nagsasagawa tayo ng coordinating meeting with the PPA and Marina. But definitely po, the Philippine Coast Guard is ready at anticipated po natin itong bilang ng mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga pamilya. So the Philippine Coast Guard is very well prepared.